Mahal, huwag mo namang gawing mas komplikado ang bagay na ito para sa ating dalawa. Alam mong mahal na mahal kita at hindi ko gustong mawalay sa'yo. Ayokong malayo sa'yo kasi mahal na mahal kita. Mahal ko ang anak natin. Subalit sa pagkakataong ito, wala naman tayong pagpipilian, Leia. Kailangan niyong magtago. Kailangan niyong mawala rito sa Maynila. Kailangan niyong umalis. Mukha ba akong nagbibiro? Totoo ako sa'yo. Totoo ang pag-ibig ko para sa'yo, Leia. Ang problema kahit na gaano kita kamahal at kahit na gaano mo kong iniibig, pareho nating alam na hindi naman ikaw ang asawa ko. Sa mata ng mga tao, mali ang ginagawa natin. Kailangan niyo munang umuwi ng probinsya, mahal ko. Huwag kang mag-alala. Susuportahan pa rin naman kita. Papadalang kita ng pera buwan-buwan para sa mga pangangailangan ninyo. Para sa pag-aaral ng anak ko. Pero sa pagkakataong ito, isang bagay lang hinihiling ko sa iyo. Unawain mo naman yung sitwasyon ko. Iniingatan ko lamang kung anong meron tayo dahil alam mo, espesyal para sa akin kung anong meron tayong dalawa, hindi ba? Leia. Iyan ang pakiusap ni Robert sa babaeng si Leia. Ang babaeng iniibig niya ng lubusan. Ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso at nagbigay ng pag-asa sa kanyang buhay. Ang nag-iisang ina ng kanyang nag-iisang anak. Ang babaeng kahit na kailan, maaaring hindi na nga niya magawang ipaglaban. Dahil siya ay ang kanyang kabit. Tama ang inyong narinig. Itong si Leia ay isang babaeng umibig at nagkaanak sa isang lalaking kasal na, sa isang lalaking may asawa. Napilitan nga itong si Robert na ilayo muna sa Maynila ang kanyang sikretong pamilya dahil takot nga siya ay nangangamba na malaman ng kanyang misis ang buong katotohanan. Batay nga sa kanyang pagkakakilala sa kanyang misis na si Imelda, kayang-kaya nga nitong gawing kalbaryo ang buhay ni Leia at ng kanilang anak. Subalit paano nga bang nagkaroon ng ganito kalaking problema ang lalaking si Robert? Alam nyo kasi, kung tutuusin, ayaw naman talaga ni Robert na magkaroon ng magulong buhay. Kaya nga lang, tila ba napilitan na nga lamang siya na bumuo ng isang sikretong pamilya dahil din sa kanyang sariling asawa. Itong si Imelda may kakaibang ugali, napakamata pobre, napakamapang mata. Tila ba napakaliit ng tingin sa kanya ng kanyang sariling asawa. Palibhasa ay nagmula sa isang napakayamang pamilya. Aba akalain nyo, ang turing dito kay Robert ay isang utusan, isang katulong. Hindi man lamang siya tinitingnan bilang isang tunay na lalaki. Ang tingin sa kanya ay para bang gamit lamang. Ilang beses na nga bang tinapakan ni Imelda ang buong pagkatao nitong si Robert? Siyempre, asawa, kasal, hindi magawang iwanan nitong si Robert itong si Imelda kahit na ganoon kalaki ang kanilang problema. Ang isa pang mas malaking problema, itong si Imelda ay natuklasang baog pala. Siyempre, hindi agad para maniwala itong si Robert sa ganoong klase ng salita. Hindi pwedeng ganito. Bilang isang lalaki, nais niyang magkaroon ng sariling anak. Kahit isa lang. Isang taong magmamana ng lahat ng kanyang pinaghihirapan sa buhay. Subalit kahit na anong gawin ng mag-asawang ito, wala pa ring maging bunga ang kanilang ginagawa. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon. Wala pa ring resulta. Kahit na anong gawing operasyon, kahit na anong gawing gamot, kahit anong therapy pa iyan, wala pa ring magandang nangyayari. Halos sumuko na nga itong si Robert sa kanyang buhay. Akalain nyo, ang sakit na nga sa ulo ng napakaraming trabaho, dagdag pa ang ganong klase ng asawa, tapos hindi pa kayo magkaroon ng anak? Anong patunay ng pag-ibig? Halos nalimutan na nga niya
kung paano siyang napunta sa ganoong sitwasyon. Naging napakalungkot ng buhay nitong si Robert sa piling ng kanyang asawa. Nais na nga niya sanang sumuko, kaya lang alam mo ba, sa kanya naman nakilala ang babaeng si Leia na nung panahon ngayon ay nagtatrabaho sa isang malapit na kainan. Magmula nga nang magkakilala itong si Leia at si Robert, naging magkaibigan na nga sila. Nagkukwentuhan, kakabiruan, nagkakalabasan ng sama ng loob. Naging takbuhan ni Leia ang lalaking si Robert. At ganoon din itong si Robert kay Leia. Hindi na nga nakapagtataka na mahulog ang loob nila sa isa't isa. Wala pang 1 taon ang kanilang pagkakakilala ay naging magkasintahan na nga sila. Nung simula pa lamang, alam na nga ni Robert at Leia na mali ang bagay na ito. Komplikado ang bagay na ito. Subalit ang sabi nga nila, anong kanilang magagawa? Mahal nila ang isa't isa. Iniibig nila ang isa't isa. Hindi nagtagal, nagbunga ang pag-ibigan ng dalawang ito ng isang lalaki. Tama ang inyong narinig. Sa wakas, nagkaroon na ng anak itong si Robert kay Leia, ang kanyang kauna-unahang supling sa mundong ito. Kakaibang ligaya ang naibigay ng sanggol na ito sa buhay ni Robert. Binigyan siya ng bagong pag-asa, ng bagong liwanag, ng bagong lakas na harapin ang buhay. At para nga kay Robert, nagawang ibigay ni Leia sa kanya ang bagay na pinakakailangan niya sa buhay niya. Kaya handa siyang gawin ang lahat upang gawing ligtas ang sikretong pamilyang ito. Alam mo ba? Nagawa niyang ilihim ang kanilang sikretong pamilya ng matagal na panahon. 5 taon? 7 taon? Halos mahigit na 9 na taon. Ang tanong ng iba, paano nangyari yun? Paano mong nagawang ilihim ang sikretong pamilya mo? Anong gagawin natin? Itong magaling na asawa nitong si Robert, palaging umaalis ng bansa. Nagtutungo ng Amerika, ng Canada at ibang parte ng Asia para sa mga business trip at upang makita ang mga dating kaibigan at malayong kapamilya. Siyempre, hindi kasama si Robert kasi nga ang tingin niya dito ay trabahador lamang. Tila ba wala siyang pag-ibig sa kanyang sariling mister. Ang malaking problema, napag-alaman nga ni Robert na uuwi ng Pilipinas ang kanyang asawa at wala pang balak muling umalis ng bansa. Magkakaroon siya ng limitadong panahon na makasama sina Leia at ang kanyang anak. Kaya naman, nang dahil sa kanyang pangamba, nakiusap nga siya kay Leia na magtago-tago muna. Ang sabi naman ni Leia, alam mo Robert, nauunawaan naman kita. Payag naman ako dahil ayaw ko rin ng mas malaking gulo. Saka isipin mo, binatilyo na ang anak natin. Ayaw kong makita niya na mag-aaway pa tayo ng dahil sa bagay na ito. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Nauunawaan ko naman yung sitwasyon natin pero hindi mo maialis sa akin ng malungkot. Ang pakiusap ko lamang naman sa iyo, Robert, ay ingatan mo ang sarili mo dahil ang parating ng mga araw ay magiging mahirap para sa iyo, para sa atin. Pero huwag mong pilitin masyado ang sarili mong magtrabaho para sa amin. Ingatan mo ang sarili mong katawan dahil sa pagkakataong sumuko yan, lalo tayong mawawalan. Lagi mong tandaang mahal na mahal ka naming mag-ina, ha? Mamimiss ka namin. Mamimiss kita. At niyakap ng mahigpit nitong si Leia ang lalaking kanyang iniibig. Pagka-uwi ng bahay, agad namang nag-text itong si Robert kay Leia. Ang sabi nga niya, mahal, maraming salamat sa iyo dahil lagi mo kong inuunawa. Palagi mo kong iniintindi at kahit na kailan hindi mo ko iniwan. Ipagpatawad mo kung hindi ko magawang iwanan yung aming kumpanya dahil doon pa ako kumukuha ng pangsustento sa inyo para sa mga pangangailangan ninyo sa pag-aaral ng ating anak. Hindi pa sa ngayon,
Hindi pa sa ngayon. Subalit huwag kang mag-alala, aking mahal. Darating ang araw, magagawa ko ng panindigan ka at ang anak natin. Darating ang panahon, magagawa ko ng ipakilala kayo sa mga tao. At sa pagkakataong yun, nais kong malaman mo na magmula nung makilala kita hanggang sa ngayon at hanggang sa puntong yun, ikaw lang ang minamahal ko. Napaiyak na nga lamang itong si Robert dahil sa laki ng problema ang kanyang hinaharap ngayon. Napakaraming problema sa opisina, sa negosyo. Dumating pa sa Pilipinas ang kanyang asawa at ngayon mapipilitan siyang malayo sa kanyang pinakamamahal na pamilya. At nangyari na nga ang napag-usapan. Umuwi ng Quezon Province itong si Leia kasama ang kanilang anak na ngayon ay halos 10 years old na. Ang binatilyong si Jay ngayon ay halos 10 years old na, kasamang nabubuhay ang kanyang inang si Leia doon sa probinsya ng Quezon. Hindi naman natin masasabing mahirap lamang ang kanilang buhay dahil lahat ng kanilang pangangailangan ay meron sila. Malawak ang kanilang lupain doon at ang kanilang palayan. Idagdag mo pa ang suportang ipinapadala ng kanyang amang si Robert. Buwan-buwan. Tunay na masagana naman ang buhay nila doon sa probinsya. Mga sariwang prutas at gulay ang nasa paligid ng kanilang bahay. Yun ang kanilang palaging kinakain, dahilan kung bakit palaging malakas ang kanilang mga katawan. Pero sino nga ba ang kanilang kasama doon? Ang kasama nila doon ay ang mga magulang ni Leia na medyo may iniinda na ring karamdaman. Doon, nakatira din sa lugar na iyon ang nag-iisang kapatid ni Leia na isang lalaki na ngayon ay pamilyado na rin. Kaya nga lang, nang sumunod na buwan, itong kapatid ni Leia ay nagtungo na nga sa bayan ng Laguna dahil nandoon daw ang mas maayos na trabaho kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ilang mga buwan pa ang nakalipas, mga taon. Ngayon, sekundarya na itong si Jay. Patuloy pa rin ang pagsuporta sa kanya at sa kanyang ina nitong si Robert. Hindi naman palaging humihingi ng pera itong si Leia kay Robert, pero itong si Robert ang palaging nagpapadala kay Leia. Bagay na hindi naman niya kayang tanggihan dahil sino bang tatanggi sa biyaya? Kaya nga lang, nangyayari yon dahil ang buong akala nga nila si Robert pa rin ang namamahala ng kumpanya ng kanyang asawa. Yun ang kanilang alam. Hanggang sa pumanaw na nga ang ama ni Leia. Itong kanyang ina ay nagpasyang hatiin na ang lupain. Isa para kay Leia at isa para sa kanyang kapatid. Kahit papaano ay masaya naman si Leia dahil mayroong para sa kanya talaga, sa kanya mismo nakapangalan. At least kahit papaano, meron siyang aasahan pagdating ng panahong siya talaga ay mga ilangan. Pagkatapos naman ng isang taon, itong ina ni Leia ang sumunod na pumanaw. Sa makatuwid, ang mag-ina na nga lamang ang magkasama doon sa probinsya ng Quezon. Meron silang sariling bahay at ilang mga hayupang naiwan ng kanyang mga magulang. Good news na nga lamang dahil ang sabi nga ng kanyang kapatid ay hindi na nga raw siya babawas pa sa mga hayupang iyon. Ang magaling pa ay pagyabungin na nga lamang daw nitong si Leia ang mga hayupang iyon para kahit papaano meron silang income. Masasabi nating napakabait nga talaga ng kapatid nitong si Leia. Kaya lang itong si Leia hindi lubusang maging masaya dahil nga itong si Robert tila ba dumadalang na ang pagpapadala. Kung noon ay palagi silang nakakapag-usap sa telepono, palaging may video call, palagi silang magka-text, ngayon ay hindi na. Napakadalang na at hindi niya nga malaman kung ano ang tunay na dahilan. Pero hindi siya para magtanim ng galit. Bilang isang kabit, ano nga ba daw ang kanyang karapatan? Nagpatuloy sa pag-aaral itong si Jay sa sekundarya. Mahusay siya, masipag at talagang palakaibigan.
Palagi siyang pinupuri ng kanyang mga magulang at syempre ng kanyang mga kaibigan at teachers. Kaya nga lang, nang siya'y makapagtapos ng junior high, napansin nga niya na ang kanyang ama ay hindi na nga tumatawag sa kanila ni hindi nangangamusta at bihira na nga itong magpadala ng pera. Pero well, kung tutuusin, hindi naman talaga problema ang pera para kay Leia dahil sa puntong ito, marami siyang naitagong padala mula kay Robert. At yun mismo ang kanyang ginagamit para sa kanilang mga pangangailangan at mga bayarin. Hindi pa rin nga nila maiiwasan ang hindi mag-alala dito kay Robert. Ano nga bang nangyari na sa kanya? Nagkaroon ba siya ng karamdaman? Meron ba siyang sakit? Nagtungo ba siya ng ibang bansa nang walang pasabi? Anong problema? Lumipas pa ang 1-2 taon, nakagraduate naman ng senior high itong si Jay. Ngayon, as in zero, walang communication sa kanyang sariling ama. Wala kahit na ano. Alam naman niya na napakalungkot ng kanyang ina dahil dito. Kaya naman sabi niya, bakit nga ba hindi sila bumisita doon sa Maynila upang makita niya ang kanyang ama, upang malaman nila kung kamusta na nga ba ito dito. Bagay na hindi naman sinang-ayunan ng kanyang ina dahil baka daw makita sila ng totoong asawa ng kanyang ama. Mas malaking problema ito. Bata pa lamang itong si Jay, alam na nga niya ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Alam niya na ang kanyang ina ay hindi ang tunay na asawa ng kanyang tunay na ama. Bata pa lamang ay tanggap na nga niya ang sitwasyong ito at hindi siya para magalit o magtampo dahil kahit na kailan, hindi naman sila pinabayaan ni Robert. Bukod sa ngayon, ngayong handa na nga magkolehiyo itong si Jay, di hamak na mas malaki na ang kanyang gastusin. Sa pamasahe pa lamang, ay baka kulangin. Kaya naman ang mga alagang hayop nitong sina Leia ay nagawa niyang ibenta. Ang kanilang mga kalabaw, mga baka, ang mga baboy at manok. Nagtira nga lamang sila ng kaunti. Habang binebenta nila ang kanilang mga ari-ariang ito, si Leia sinusubukan ding gumawa ng paraan para kumita. Nagnenegosyo siya, ibinebenta niya ang mga gulay at prutas sa kanilang halamanan. Kahit pa paano, meron silang pagkain, meron pang income. Bukod pa yung tago sa bangko. Kaya naman si Jay, ginagalingan talaga sa pag-aaral. Nakatapos siya ng 4 na taong kurso sa kolehiyo. Lahat yun, pinaghirapan nilang mag-ina. Lubos ang pagmamahal ni Jay sa kanyang sariling ina. Sabi niya nga dito, sa pagkakataong makagraduate siya sa kanyang 4-year course, gagawin niyang reyna ito. Gagawin niyang mas komportable ang buhay ng kanyang ina upang hindi na nga ito mapagod at magkaproblema. Nangako nga itong si Jay na gagawin niya ang lahat upang matagpuan niya rin itong kanyang magaling na ama doon sa Maynila. Ayaw man o gusto ng kanyang ina. Nagkataon pa namang naitabi pala nitong si Leia ang dating address nitong si Robert sa Maynila. Maging ang pangalan ng kanyang kumpanya at ng kanyang mga negosyo nakasulat din sa isang lumang papel. Ito mismo ang ginamit ni Jay na guide upang matagpuan niya, mahanap niya ang kanyang tunay na ama. Nang maasikaso nga nitong si Jay ang lahat ng requirements niya, agad siyang nagsabi sa kanyang ina. Hindi niya nga inilihim dito ang kanyang plano. Pero sabi niya nga sa kanyang ina, nais daw niyang gawing sekreto ang kanyang identity doon sa Maynila. Hindi siya magpapakilala maging sa kanyang ama. Palagi namang ipinapaalala nitong si Leia sa kanyang anak na si Jay kung gaano kabuting tao itong kanyang ama, na kahit pa sabihing hindi si Leia ang kanyang tunay na asawa, kahit na kailan, hindi siya pinabayaan nito. Maaaring nagkakaroon ng problema pero may tiwala siya kay Robert. Siyempre, sa matagal na panahon, sa malamang may edad na rin itong si Robert. Kaya naman interesado talaga itong si Jay at Leia na malaman ang kanyang tunay na kalagayan. Ang sabi naman ni Jay, "Nay,
Ako na pong bahala. Buo na rin po ang aking pasya, inay. Hahanapin ko po siya. At kung ano man ang nangyari sa kanya, ay ipapaalam ko agad sa inyo. Nay naman, huwag na kayong umiyak. Huwag po kayong mag-alala. Ako na pong bahala. Hindi po ako mapapahamak. Kaya ko po ang sarili ko. Sa laki ng katawan kong ito? Hindi. Joke lang. Kaya ko po ang sarili ko. Huwag po kayong mag-alala. Ha? Ingatan niyo po ang sarili niyo rito, ha? Mahal na mahal ko po kayo, inay. Sa tulong naman ng kanyang mga kaibigan sa Maynila, itong si Jay nakahanap ng mauupahan niyang apartment. Nakiusap siya na babayad na lamang daw siya kung hanggang ilang buwan ang kanyang itatagal doon. Nagkataon pa namang yung may-ari ng apartment na iyon ay kanyang batchmate din. Kaya naman, wala siyang naging problema. Masayang-masaya ang mga ito nang sila'y magkatagpo-tagpo sa Maynila. Parang dream come true daw para sa kanila. Ang iniisip ngayon nitong si Jay ay makikilala kaya siya ng kanyang sariling ama? Aba, 10 years old pa lamang sila nung huli silang magtagpo ng personal. Nang sumunod na araw, agad namang hinanap ni Jay ang address na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. At ang kumpanyang iyon, ang building na iyon, ay tila ba pamilyar nga sa kanyang mata. Nag-apply nga siya sa loob noon, pero hindi bilang isang staff, subalit bilang isang janitor. Ano ang dahilan? Abay, nagkataon namang kailangan pala ng building na iyon ng bagong janitor dahil 3 raw sa mga janitor nila nag-resign. Sabay-sabay, hindi sunod-sunod. Sa awa ng Diyos, nakapasok na nga sa kumpanyang iyon itong si Jay bilang isang janitor. Kinabukasan, maagang pumasok ng trabaho si Jay. Bitbit niya ang lumang larawan ng kanyang ama. Palagi niya nga itong tinitingnan, tinititigan dahil baka daw maya-maya kaharap na niya ito pero hindi pa niya mamukhaan. Sa loob ng ilang mga araw, wala talaga siyang makitang kamukha ng lalaki sa litrato. Wala kahit isa. Agad siyang tumawag sa kanyang ina at sinabing, "Ito ba talaga ang tamang address ng aking ama? Parang wala naman siya dito." Yan ang kanyang sabi. Ang sabi naman ng kanyang ina, "Oo anak, yan nga yun. Imposible akong magkamali. Hindi ako pwedeng magkamali." Yan ang sabi ni Leia. Hindi naman nawala ng pag-asa itong si Jay dahil bilang isang janitor, lahat ng departamento ng kumpanya ngayon napapasukan niya, nalilinis niya. Subalit, wala ito rito. Sa loob ng ilang pang mga linggo, tila ba masasabi nating nagtagumpay na itong si Jay dahil bigla siyang nakakita ng isang matandang lalaki na palaging sinisigawan ng isa pang matandang babae. At sa kanyang pagkakaalam, ang babaeng ito ay ang kanilang big boss. Nasaksihan ni Jay kung paano nga bang saktan-saktan ng matandang babaeng iyon ang lalaki. Binabato-bato, binabatukan at sinasampal-sampal sa harap ng mga office staffs. Matapos ang napakalaki at napakaingay na kaguluhan, sinubukang lumapit ni Jay sa matandang iyon upang tingnan ang kanyang kalagayan. Subalit nang lapitan niya ito, namukhaan niya ito at nagtagpo pa ang kanilang mga mata. Halos manlambot naman ang mga tuhod ni Jay nang makita ang kalagayan ng matandang iyon at ng kanyang titigan. Imposible nga daw siyang magkamali. Ito ay ang kanyang tunay na ama. Subalit ibang-iba na ang kanyang itsura, ang kanyang kalagayan, ang kanyang katawan. Pilit mang iwasan na hindi lumapit, hindi niya pa rin nagawang pigilan ang kanyang sarili, ang kanyang damdamin. Nilapitan niya ang matanda at sinabing, Tay, sumagot po kayo. Okay lang po ba kayo? Ano po nangyari sa inyo? Bakit po nangyari mga bagay na ito sa inyo? Abay, halos hindi ko na po kayo makilala. Ibang-iba na po ang inyong itsura. Napakapayat na nga ninyo. Aba, lubog na lubog ang mga pisngi ninyo. Para kayong hindi pinapakain. Para kayong may sakit. Tay,
Kaya niyo po bang tumayo? Kumapit po kayo sa akin. Tutulungan ko po kayo. Halos hindi mapaniwalaan ni Jay ang kanyang nakita nung panahong iyon. Kaawa-awa ang kalagayan ng kanyang tunay na ama. Ipinapahiya at sinasaktan ng isa pang matandang babae sa harap ng mga empleyado. Subalit sino nga ba ang matandang babaeng iyon? E di sa malamang, yung tunay niyang asawa, si Imelda. Maaring meron silang pinag-aawayan o pinagtatalunan. Away mag-asawa, subalit sobra na ang ginagawa ni Imelda. Hindi na ito makatarungan. Tila ba walang pakialam ang mga empleyado at mga tao sa loob ng opisina ngayon, nagtatrabaho man o bisita. Kahit nakikita nila kung paanong ipahiya at mura-murahin ng matandang babae ang kanyang ama. Tila ba nakasanayan na nga nila ang bagay na iyon ng matagal na panahon. Habang tinutulungan ni Jay ang kanyang ama, sinubukan niyang kontakin ang kanyang ina at ipinaalam kung ano nga ba ang kondisyon ng kanyang ama dito sa Maynila. Kaya lang, ang sabi ni Leia, wag na nga daw itong mangialam pa. Baka daw kasi magkaroon pa ito ng mas malaking problema. Lalo na kapag nalaman ni Imelda na meron itong anak sa labas. Nung panahong iyon, nung pagkakataong iyon, itong si Robert ay medyo mahina na ang pandinig. Kaya ang buong akala niya, itong si Jay na tumutulong sa kanya ay simpleng empleyado lamang. Ibig sabihin, hanggang sa ngayon, habang siya'y tinutulungan ni Jay, hindi pa rin niya napipick up na ang binatang ito na kanyang kaharap ay ang kanyang nag-iisang anak. Bagay na hinayaan na nga lamang ni Jay. Lumipas pa ang mga araw, patuloy pa rin ang pagpapahirap ng asawang si Imelda dito kay Robert. Kaya naman si Jay, minsan hindi na nga makapag-focus sa kanyang trabaho nang dahil sa sama ng loob sa kanyang mga nakikita. Isang araw, nakita nga nitong si Jay ang matanda sa sulok ng isang kantin. Kumakain ito, baon ng kanyang kanin at ulam na itlog. Lumapit si Jay dito at nagpakilalang isang janitor ng kumpanya. Muli, wala siyang balak munang aminin ang buong katotohanan. Nang lumapit itong si Jay kay Robert, inalok siya ni Robert ng pagkain. Ang sabi nga nito, Iho, kumain ka na. Baka mapagalitan ka ng boss mo. Medyo mahigpit dito. Baguhan ka ba? Kung kausapin ni Robert si Jay ay para bang yun ang kanilang first time na magkita. Na para bang hindi si Jay ang lalaking tumulong sa kanya nung isang araw lamang. Madali na nga niya itong nalimutan nang dahil sa dami ng problema ang kanyang hinaharap. Ang dagdag pa nga ni Robert, alam mo Iho, mukhang baguhan ka dito sa kumpanyang ito. Kaya hindi mo pa alam ang mga kalakaran dito. Alam mo ba? Ang general manager ng kumpanyang ito ay asawa ko. Hindi ka makapaniwala, no? Pero alam mo ba, mula nung mawala na ako ng silbi, hindi na asawa ang turing sa akin ng babaeng iyon. Ginawa niya akong tagapaglinis ng loob ng opisina niya. Utusan. Katulong. Dapat nga hindi na ako magreklamo dahil sa matagal na panahon, ganoon naman ang kanyang turing sa akin. Sumulat sa pool naman yata. Awang-awa naman itong si Jay sa mga istoryang kanyang naririnig sa kanyang ama. Wala siyang kaalam-alam. Wala silang kaalam-alam ng kanyang ina kung gaano kahirap ang buhay nito sa Maynila nung panahong kasama niya ang kanyang tunay na asawa. Maya-maya pa'y nagpatuloy pa ang matanda sa pag-istorya ng kanyang buhay. Isang bagay pa na hindi magawang paniwalaan ni Jay ay ang sinabi ng kanyang ama. Meron daw itong share sa kumpanyang ito hanggang sa ngayon. Ilang milyon daw iyon. Gusto man niyang kuhanin pero hindi niya kayang gawin dahil para daw iyon sa kanyang nag-iisang anak. Pinipigil ni Jay ang luha sa kanyang mga mata. Subalit all this time pala, hindi pala siya nakalimutan ng kanyang ama. Ilang mga linggo pa at mga buwan ang lumipas. Itong si Robert, palagi pa rin pinapahirapan ng kanyang asawa. Subalit kahit papaano, gumagaan na ang kanyang mga dalahin dahil itong si Jay palagi siyang sinusuportahan.
Ginagamit niyang dahilan ng pagiging janitor niya upang matulungan sa mga gawain ng kanyang ama. Nang hindi inaamin na siya ang tunay na anak nito. Subalit bilang isang anak, hanggang kailan niyang titiisin ang mga pangyayaring ito? Hanggang kailan niya kakayaning tiisin ang mga pagpapahirap ng babaeng iyon sa kanyang ama? Naisipan niya na kausapin ang kanyang ina. Hello? Hello, inay. Kamusta na po kayo? Kumain na po ba kayo? Nay, pasensya na po kung nakakaistorbo ko sa inyo pero gusto ko po sanang sabihin na bakit ba hindi pa natin iuwi ng probinsya itong si Itay? Nahihirapan na po siya dito. Nakakaawa na po ang kanyang kalagayan. At least dyan sa probinsya maaari natin siyang alagaan, ingatan. Ginagawa lang siyang hayop ng asawa niya rito. Yan ang sabi ni Jay sa kanyang ina. Subalit ang sabi naman nito, ang sabi naman ni Leia, Anak, nauunawaan naman kita. Nauunawaan kung nais mong iligtas sa paghihirap ang iyong ama. Kaya lang hindi yung ganun kadali. Akala mo ba, kung ganun lang kadaling umalis ng Maynila at umuwi ng probinsya, ay hindi yung gagawin ng iyong ama? Isipin mo na lamang, meron siyang sariling dahilan kung bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito. Nakakalungkot mang tanggapin at isipin pero wala tayong ideya doon. Sa ngayon, ang maaari nating gawin ay pagkatiwalaan siya. Kahit hanggang sa ngayon. Di ba nga sabi mo, may stock sa kumpanya ang iyong ama. Maaring hindi niya makukuha ito dahil baka harangin ang kanyang asawa kapag umalis siya ng biglaan. At isipin mo, kapag umalis siya ng biglaan sa Maynila at umuwi sa atin, matatagpuan niya tayo. Maaari niya akong ipakulong. Maaari siyang gumawa ng mas malaking problema sa iyong ama. Iniingatan niya lang tayo. Anak, unawain mo naman ang iyong ama. Please naman. Inunawa ni Jay ang mga sinabi ng kanyang ina. Lumipas pa ang mga linggo at halos 2 buwan. Hindi na nga magawang makaya nitong si Jay ang pagpapahirap ng matandang iyon sa kanyang ama. Muli niyang kinausap ang kanyang ina at sinabing, Inay, buo na po ang aking pasya. Nay, magtiwala po kayo sa akin. Ibenta na po natin yung kalahati ng ating lupain dyan sa probinsya. Gagamitin ko pong puhunan at pangako ko po sa inyo, gagamitin ko po ito sa tama. Please naman, Nay. May target na po ako. Nais ko pong makapasok sa kumpanyang ito. Mag-i-invest ako ng pera. Aalamin ko ang pasikot-sikot ng kumpanyang ito. Gagawa ko ng paraan upang mailigtas si Itay. Nay, please naman. Ipinaliwanag na nga ni Jay ang buong plano niya sa kanyang ina at hindi nagtagal, pumayag na nga ito. Ilang araw lamang ay naibenta lang ang kalahati ng kanilang ari-arian. Mabuti na nga lamang at malawak pa ang natira para sa kanila. Maaari nga nating sabihin na safe pa rin ang kanilang hinaharap dahil meron pa silang malawak na pag-aari. Ilang milyon din ang halaga ng napagbentahan sa lupang iyon. Lahat yun, ginamit ni Jay para sa kanyang itatayong negosyo. Nag-resign na nga itong si Jay sa kanyang trabaho bilang isang janitor sa kumpanya ng kanyang ama at sinimulan na nga niya ang kanyang plano na pagbawi sa kanyang ama sa asawa nito. Kasama ang kanyang mga dating kaibigan, bagong kaibigan at mga batchmate ng college, pumasok sila sa isang malaking korporasyon. Nag-invest sila ng malaking halaga ng pera dito. Nais na nga nilang bumuo ng isang mas matibay at mas magandang negosyo. Bumuo ng napakaraming goals ang magkakaibigang ito. At ang balak nga nila, pagkatapos ng ilang taon, magsosolo na nga sila. At nagawa nga ni Jay ang lahat ng iyon kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagtutulungan. Lumipas lamang ang 1, 2, 3 taon na palago nga ni Jay ang pera niya. Hindi lamang doble, kundi triple pa. Masipag, matalino, masigasig at madiskarte itong si Jay. Kaya naman hindi nakakapagtaka na lumago ng ganoon na lamang ang kanyang pera. Ngayon, isa na nga siyang milyonaryo. Itong si Jay walang pinapalagpas na opportunity maging sa social media.
Nag-buy and sell siya doon. Nag-live selling at marami pang iba. Nag-aahente rin siya ng lupa at mga property. Lahat pinapatos ni Jay. Magkaroon lamang siya ng sapat na pera. Sa makatuwid, mas naging maganda na ang buhay ni Jay kumpara noon. Ngayong handa na nga itong si Jay na harapin ang kanyang ama, nagtaka siya dahil nang bumalik siya sa kumpanya ngayon, hindi niya ito matagpuan. Napag-alaman niya mula sa mga empleyado doon na ito palang si Robert ay hindi na nga pinapayagang makita ng mga empleyado. Palagi na lamang itong nakatago. Bakit kamo? Dahil napakaraming bisita na pumupunta sa kumpanya ngayon. Nakakahiya naman daw na makita pa ng mga taong ito na ang asawa ng may-ari ng kumpanya ay mukhang isang pulubi. Baka daw makasira ng imahe ng kumpanya at ng kanilang angkan. Yan daw ang sabi ni Imelda. Subalit hindi sumuko si Jay. Isang araw, nakita niya ang kanyang ama mismong sa likuran ng building ng kumpanya nila. Napakadumi, walang kaayos-ayos at mukhang pagod na pagod. Antok na antok, puyat na puyat, doon nakahiga sa ilalim ng puno. Halos madurog ang puso ni Jay nang ginising niya ito. Nung una, ayaw pang sumama nitong si Robert kay Jay. Hindi niya raw ito kilala. Subalit nagbago ang lahat nang inamin niya ang buong katotohanan. Itay, maawa naman po kayo sa inyong sarili. Huwag naman po sanang ganito. Itay, tingnan niyo po ako sa mga mata ko. Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po ito, si Jay, ang anak ninyo. Hindi naman kasi dapat ganito ang buhay niyo ngayon, di ba? Hindi ko po alam kung ano pang hinihintay ninyo. Itay, sumama na po kayo sa akin. Kasi kung hindi ko na alam kung paano kayo ililigtas sa buhay na ito. Gumawa ako ng paraan para mas maging maganda ang buhay ko. Para mailayo ko kayo sa ganitong klase ng buhay ninyo. Please naman. Pangako ko po sa inyo, hindi na kayo magagawang saktan ng babaeng yun. Tay, iwan nyo na siya. Magpa-file tayo ng kaso sa kanya. Diba? Minamaltrato niya kayo. Noon niyo pa sinasabi sa akin yan, nung janitor pa lang ako dito. Tay, hayaan yung tulungan ko kayo. Sa pagkakataong to, ako naman. Tay. Dahil nung pagkakataong iyon, tila ba nawawala na nga sa kanyang sarili itong si Robert nang dahil sa lahat ng hirap na kanyang dinanas, ayaw niyang paniwalaan si Jay kahit na ano pang sabihin ito. Kahit nais siyang paniwalaan ng binata, kailangan pa din daw niya ng patunay. Agad namang tinawagan ni Jay ang kanyang ina at pinakausap dito sa kanyang ama at halos maiyak nga itong si Robert nang marinig niyang muli ang tinig ng babaeng matagal na niyang iniibig. Ang sabi ni Leia, Robert, mahal, tama na, huwag ka nang magmatigas pa. Paniwalaan mo si Jay. Nalaman ko ang kalagayan mo at mismong ako, naaawa na ako sa kalagayan mo. Kung ano man yung plano mo sa buhay mo, isama mo naman kami. Pamilya mo rin kami. Nagwo-worry kami sa iyo. Malay mo ito ng tamang pagkakataon para panindigan mo ang pangako mo. Para magkasama-sama na tayo. Ilang taon na lumipas, Robert. Siguro naman ito na ang tamang panahon, hindi ba? Nagmamakaawa ako sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Nais na ngang sumama ni Robert dito sa kanyang anak upang umuwi ng probinsya dahil nga para sa kanya parang wala nang saysay ang buhay niya doon sa Maynila. Kaya lang sadyang mapagbiro ang tadhana. Alam niyo ba, nang sumunod na linggo, biglang nagkaroon ng problema. Bigla raw nasunog ang buong building ng asawa ni Robert. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga pulis kung sino nga ba ang may kagagawan ng pagkasunog ng building na iyon. Napakatindi
ng apoy na tumupok sa building. Maging mga dokumento sa loob nito ay naging abo na rin. Kasama ang mga perang nakatago sa opisina ng asawa nitong si Robert. Bigla pang naglabasan ang iba't ibang kasong nais isampa dito kay Imelda. Meron pala silang mga empleyado na hindi nila pinapasahod ng tama, na maaaring maging suspect, maging dahilan kung bakit nga ba nasunog ang building na iyon. Unti-unting nasira ang pangalan ng kumpanya ng asawa ni Robert. Napag-alaman pa na ito palang si Imelda ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Patong-patong na kaso ngayon ang hinaharap ng asawa ni Robert. Idagdag mo pa, may iniinda na nga rin siya sa kanyang katawan, iba't ibang mga karamdaman. Ngayon, naghirap pa nga siya ng tuluyan. Palibhas ay napakasama nga ng kanyang ugali, maging mga kapamilya niya sa ibang bansa ay ayaw siyang tulungan. At ang nag-iisang asawa na maaari niyang takbuhan ay iniwan na rin siya. Sa pagkakataong ito, magkasama na nga si Leia at Robert doon sa probinsya kasama si Jay. Kaya lang, papayag baga naman ang kanyang asawang ganoon-ganoon na nga lamang na habang siya'y nagpapakahirap ngayong lubog na lubog nga siya sa buhay, ay magiging maligaya itong si Robert? Hindi makakapayag ang kanyang asawa. Kaya naman, pinawanted si Robert ng kanyang asawa at sinabing siya raw ang maaaring sumunog ng building nila. Gumawa pa nga ito ng kwento na ito daw si Robert ay nagnanakaw sa kanya. Wala man siyang maipakitang patunay. Ano nga ba ang maaari nilang panghawakan? Sino magsasabing mali at hindi totoo ang kanyang sinasabi? At dahil si Jay, mahal na mahal niya ang kanyang ama, hindi siya papayag na makulong pa ito sa ganung katandang edad. Hinarap niya itong si Imelda at sinabing, "Mawalang galang na po sa inyo, subalit handa po akong labanan kayo ng legal. May pera po akong maaaring gamitin ko. Kayang-kaya ko pong itapat sa inyo. Huwag na po nating pahirapan ng aking ama." Sino ako? Ako po si Jay. Opo, tama po ang dinig ninyo. Ama ko po ang asawa ninyo. Miss Imelda, pareho po nating alam na hindi niyo naman mahal ang aking ama. Palayain niyo na po siya. Ilang taon na po siyang naghirap sa piling ninyo. Ni hindi nyo nga po siya minahal. Ni hindi nyo nga po siya maituring na parang tao. Tapos ngayong nahihirapan kayo, nais nyo pang nagdagan ng pahirap sa buhay niya? Matanda na po ang tatay ko. Miss Imelda naman. Kung ipipilit nyo pa rin po ang gusto ninyo, patawarin nyo po ako subalit hindi ko po kayo uurungan. Hindi kahit kailan. Lalabanan ko po kayo sa abot ng aking makakaya. Handa na po ang aking mga abogado. Kayo po ba? Yan ang sabi ni Jay. Lubos namang ikinagulat nitong si Imelda ang mga bagay na kanyang narinig pa. Dahil noon, matagal na nga siyang may hinala na may iba ang kanyang asawa. Pero kahit na kailan, hindi siya nagkaroon ng patunay. Ngayon, malinaw na nga ang lahat. Sa pagkakataong ito, kahit anong gawin niya, wala na nga siyang magagawa. Dahil ubos na ang kanyang mga ari-arian. Nakasangla na nga ang ibang mga property niya. Ang kanyang savings, hindi na nga ito sasapat. At para sa kanyang may iniinda na ngang karamdaman, tila ba nangihinayang na nga siya sa pera kung gagamitin pa ito sa pagrereklamo. Total, matagal nang nawala ang kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, kaya naman siguro'y wala na nga siyang pakialam dito. Ni wala na nga daw itong pakinabang sa kanya. Magmula nga noon ay hindi na nga nagpakitang muli si Imelda sa kanyang dating asawang si Robert. Nagsimula na rin ang buhay ni Leia na maligayang maligaya kapiling ang lalaking kanyang pinakamamahal kasama ang kanilang anak. Si Jay, buo ang loob na anuman ang mangyari sa kanilang pamilya sa parating ng mga araw, handa siyang harapin ito. Wala naman daw siyang hindi kakayanin para sa kanyang mahal na mga magulang. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Kamusta po kayong lahat? Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan.
Binabati ko rin po ng magandang araw si Miss Presi Katya, Mirna Galicia, Glo Alusilio, at Yayay Pulgo. Hello, Wilma Obiasada, Alma Macabe, Merlilyn, at syempre si Mary Ann Riego. Hello, Sheila Batocabe, Lenlen Siman, at sa iyo rin, Mylen Del Rosario. Last but not the least, sa iyo rin, Teresa Estalio. Hello? At sa lahat po sa inyong masugid na sumusuporta sa ating channel, maraming salamat po. At sana po, sa mga parting pangstorya, ipagpatuloy niyo po ang pagsuporta. More views, more likes, subscribe na rin. See you again next time. Goodbye!